Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Fassalamuallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, pasalamatan natin ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay patuloy na ginabayan at pinagkalooban ng ni'am, maliit man ito o malaki. Mga kapatid sa Islam, may payo sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kayabangan. Kung paano natin ito maiwas o maalis sa ating mga pag-uugali. Dahil ang kayabangan pag mataas ay isang uri ng sakit na dapat natin gamutin bago pa man maging ugali ng mga tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'azzama fi nafsi aw ikhtala fi mishyatihi, laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang tingin niya sa kanyang sarili ay mataas at ang kanyang paglalakad ay may kayabangan, sasalubungin niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay na kung saan galit sa kanya ang Allah dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang pagmataas. Ito ang hadis na ito na para bang tinuturuan tayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kahit gaanong uri or antas ang iyong nakamit sa mundong ito, mataas man yan, huwag mo itong ipagmayabang at huwag mong tingnan ang iyong sarili na para bang nakakaangat ka, nakakalamang ka para sa mga iba. Magpakumbaba ka. Ito yung mas magandang gawing ugali ng isang mananampalataya. Kung may nakamit ka mang mataas na antas dito sa mundo, huwag mong itong gamitin upang maliitin ang mga kapwa mo tao o kapwa mo mananampalataya. At huwag mong puriin ang iyong sarili. At huwag mong tingnan ang iyong sarili na para bang ikaw lang ang magaling at ikaw lang ang nakakataas sa lahat. Kaya nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi sa loob ng Quran, "Fala tuzakku anfusakum." At huwag niyong puriin ang iyong sarili. Ito'y parang tinuturuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkaroon tayo ng magpakumbaba. At ang lahat ng nakakamit natin ito ay huwag natin gamitin upang makamit natin ang galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang yung paglalakad na may kayabangan, yung kilos natin na may kayabangan, iwasan natin ito. Dahil ang Luqman al-Hakim, sinabi niya sa kanyang anak, pinayuhan niyang kanyang anak, "Wala tamshi fil ardi maraha, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sinabi ng Luqman al-Hakim sa kanyang anak, "O aking anak, huwag kang lumakad sa mundong ibabaw na ito na para bang may kayabangan, pagmayabang." Katotohanan, hindi gusto ng Allah ang mga taong mayabang dahil ito ay nakakasira. Dahil ang kibir, yung katangian kibir, pag mataas, ito ay nauukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pag ito ay kinuha, ginamit ng tao, ay malaking pinsala at parusa sa kanya dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa Islam, iwasan natin ang magkaroon ng kibir sa puso natin. Dahil kahit ni katiting, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibir." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang may kayabangan sa kanyang puso, kasing liit ng butil or kasing liit ng atom, maliit lamang na kayabangan, hindi siya makakapasok sa paraiso. Paano na kaya pag lumaki pa ang kayabangan niya sa kanyang puso? Naway magpakupkup tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kasamaan ng ating sarili at pagmayabang upang makamit natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.